Na-hype si Ja Morant sa ginawa ni Yuki Kawamura. Pati mga komentator ay napabilib sa kanyang ginawa. Gandang connection ni Kawamura at Zach Edey. Pakitang gilas ng Japanese superstar. No look pass na pangiti na lang sa sideline si Ja Morant. Tuloy-tuloy nga ang preseason sa NBA kung saan ngayon nga ay maglalaban ang Indiana Pacers at Memphis Grizzlies. Still no Ja Morant para sa Memphis at sa kabila naman nga ay hindi din makakapaglaro ang Indiana superstar ni Tyrese ay nagkaroon nga kaagad ng 11-0 start ang Memphis. Mainit nga kaagad sa opensa itong si Desmond Bane na umiscore ng 7 early points. Tagal ngang naging scoreless ang home team kung saan nakuha nila ang kanilang unang field goal sa 8-minute mark mula sa wing 3-pointer ni Nembhard. Halfway ay nabigyan agad ng playing time si Yuki Kawamura kasama ang higanting rookie ng Grizzlies na si Zach Edey. Mintis nga ang naging first attempt ni Kawamura sa 3-point line. Nagkaroon naman nga siya ng magagandang pasa sa kanyang mga teammates pero hindi nga nila ito nako-convert sa puntos. Pero in control pa rin nga sa laro ang Memphis. Under 2 minutes ay nakuha na din nga ni Kawamura ang kanyang unang field goal sa kanyang wide open 3-pointer. Agad din naman niya yung sinundan ng isang magandang assist kay Edey sa ilalim. No look pass for the 200 dunk. Unti-unti na ngang lumalaki ang lamang ng visiting team. Napakamot na lang sa ulo si Edey. Inaararo lang ang kanyang bantay sa poste sabay dakdak ng harap-harapan. Lamang ng 14 points ang Grizzlies after ng first frame, 31-17. Second quarter ay patuloy ang mainit na opensa ng Memphis kung saan patuloy din ang paglaki ng kanilang kalamangan. Unstoppable pa rin nga sa ilalim si Zach Edey. Pero sa late minutes ay paunti-unti ang pagbawas ng Indiana sa lamang ng visiting team. Naging pamatay sunog naman itong another 3-pointer ni Kawamura sa wing para ibalik sa double digit ang kanilang kalamangan. Nagbigay nga ulit yan ng spark sa opensa ng Memphis. Another great assist para kay Kawamura papunta kay Laravia cutting to the baseline. Pero mintis nga dyan ang finishing layup ni Laravia. Napapangiti na lang nga ito si Ja Morant sa sideline. Another assist na sana kay Yuki pero nakapagpasabit naman nga siya dyan ng foul. Lamang ng 11 points ang Grizzlies after ng first half, 60-49. Third quarter ay na-maintain ng Memphis ang kanilang double digit lead. Patuloy nga itong pagpunto sa ilalim ni Zach Edey. Wala ngang kayang tumapat sa 7-foot rookie ng Grizzlies. Nagparamdam naman agad si Kawamura pagkapasok niya sa halfway mark. Na-hype sa bench si Ja Morant matapos ang kanyang another no-look assist sa ilalim. Ikalawang assist na nga yan so far ni Yuki. Sa late minutes ay hindi pa rin nga makahabol ang Pacers dahil laging may counter ang Memphis sa kanilang mga baskets. 13-point lead para sa Grizzlies after ng third frame, 91-78. Fourth quarter ay agad nagkaroon ng assist si Kawamura sa kanyang alley-oop pass mula sa pick and roll play. Agad naman niya yung sinundan ng isang 3-pointer para sa kanyang ikatlong tres so far sa laro. Gandang depensa ni Yuki na nagresulta ng turnover na na-convert naman nga ng Memphis sa transition points. Take over na nga si Kawamura this quarter na nagkaroon ng magagandang assist sa kanyang mga teammates. Hype na ulit si Ja Morant sa kanilang bench kasama si Desmond Bane. Kontrolado pa rin nga ng Memphis ang laro pero sa late minutes ay paunti-unting nakakalapit ang Pacers. Pero hindi nga nila ma-maintain ang kanilang run at nagpaparamdam na ulit si Kawamura sa kanyang mga assist. Kaya sa huli nga ipanalo pa rin ng Memphis.